Kumabog ang dibdib ni Athena nang malayo pa lang ay natanaw na ang sasakyan ng dada niya malapit sa lupaing binili nila ni Kyla. Nakatayo ito sa tabi ng sasakyan kasama ang dalawa pang mga tauhan. Kada, Mama, bumalik po tayo. Natatarantang utos na niya sa driver. Gabi na at wala siyang alam na iba pang mapupuntahan. Pero bahala na. Lumayo na po tayo dito. Pakibilisan po. Utang na loob. Nagtataka man ay sumunod pa rin ang driver. Nanginginig ang mga daliring kinuha niya ang cellphone at idinayal ang numero ni Kyla. Pero ring lang na iyon ang ring ng cellphone ng asawa. Nagsimulang mag-init ang mga mata niya nang sa wakas ay tigilan ng pagtawag. Ibinalik uli niya sa bag ang cellphone na puno ng mga alalahanin ng kanyang isip. Nasaan na ang kanyang mag-ama? Ano na nangyari sa mga ito? Nag-aalalang binalingan ni Athena ang nakatulog ng anak. Saan na sila pupunta ngayong mag-ina? Parehong nasa malayong lugar ang mga kaibigan niya. Bumalik na si Lillian sa Amerika kasama ang fiancé nito habang si Gina ay nasa kung saang bahagi rin ng Pilipinas para sa shooting. Athena! Bumaba ka dyan sa taxi! Nanlamig siya nang marinig ang malakas na boses na iyon na halos 1.5 taon ding hindi niya narinig. Dahan-dahan siyang tumingin sa bintana sa gawin niya. Ganun na lang ang panlalaki ng mga mata niya nang makita ang kotse ng kanyang daddy na humahabol sa taxi na sinasakyan. Bukas ang bintana sa gawin ng daddy niya kaya kitang-kita niya ito. Galit na galit ang itsura nito. Manong, pakibilisan niyo po, parang awan niyo na po. Halos pasigaw ng pakiusap ni Athena. Sumunod naman ang driver. Binilisan nga nito ang pagmamaneho pero wala rin nangyari dahil hinarang na sila ng kotse na ama. Mabilis naman bumaba sa kotse si Athena, kalong pa rin ang nag-iisang anak. Nagsimulang umiyak si Sarah. Sweetheart, please, wag ngayon. Basag ang boses na bulong niya habang tumatakbo sa kalsada palayo sa daddy niya at sa mga tauhan nito na humahabol na rin sa kanya. She had never felt that helpless. Para siyang nababaliw. Ang alam lang niya ay kailangan gawin ang lahat para makalayo. Kahit gaano pa ka-imposible ang bagay na iyon. Dahil natatakot siya na ikulong uli ng sariling ama. At sa oras na maranasan iyon ay hindi na niya alam kung makakayanan pa. Kyle, asan ka na ba? Tensyonadong naisaloob niya. Sumabay sa pag-iyak ng anak ang pag-agos ng mga luha niya. Nanlalabo na rin ang kanyang mga mata pero patuloy pa rin siya sa pagtakbo. Narinig uli ni Athena ang pagsigaw ng daddy niya. Sandali siyang napatitig kay Sarah na magsimula na itong magpumiglas. Pero hindi siya huminto sa pagtakbo sa kabila ng tumitinding pagod. Pasensya ka na anak. Hindi ko gustong pagdaanan mo ito. Hindi ko gustong pagdaanan niyo ito. But God, wala akong maisip para matapos to. Hindi na niya natapos pa ang sasabihin nang biglang naramdaman ang parang paghagis ng katawan sa kung saan. Kasabay niyon ay ang pag-alipin ng hindi maipaliwanag na sakit sa buo niyang sistema. Pakaramdam ni Athena. Dinurog siya mula sa ulo hanggang sa mga paa. Pero agad ding napalitan na kung anong pamamanhid ang pakaramdam niya. Tulalang napatitig siya sa langit. Madilim iyon. Pero siguro ay wala nang makakatalo pa sa kadilimang bumabalot sa kanya ng mga sandaling iyon. Wala siyang maramdaman. May mga mukha siya nakikita sa harap niya. May mga naririnig siya pero hindi na iyon pumapasok pa sa isip. Maya-maya ay pumatak ang mga luha niya bago unti-unting ipinikit ang mahapdi ng mga mata. Samantala, pinahid ni Kyla ang tumutulong dugo mula sa ilong, dala ng malakas sa pagkakasuntok ni Sandro. Nag-iimpake siya ng mga gamit nilang mag-anak na dumating ang kapatid. At gaya ng inaasahan, wala itong inaksiyang panahon para makaganti sa kanya. Mang-aagaw ka! Katulad ka rin ng iyong ina! Yusana ma! Nahinto sa pagsalita si Sandro nang sa kauna-unahang pagkakataon ay gumanti siya ng suntok. Nakahanda siyang tanggapin ang lahat ng suntok na kapatid dahil aminadong nagkasala siya rito.
Pero ang idami pa nito, pati na ang nananahimik ng ina, ay ibang usapan na iyon. Sandaling natigilan ng kapatid bago niya sinugod uli at muling lumaban. Pagkatapos pa ng ilang suntok at sipa, saka lang siya mas nakaramdam ng pagod. Pagod na mananatiling tumanggap na lang ng pananakit nito. Pagod na siyang manahimik. Pagod na siyang hindi lumaban. Bakit hindi mo pa aminin? Hindi lang tungkol ito sa pagpili sa kanya, Tina. It is more than that, Sandro. It has always been more than that. May iba pang dahilan kaya nagkakaganyan ka sa akin mula noon hanggang ngayon. Mapaklang sabi niya. Naalasahan na ang dugo mula sa pumutok ng mga labi. Ito ay para sa aksidenteng ginawa mo kay Daddy. Sa halip ay sumisigaw pa ring sabi ni Sandro bago tumama uli sa panga niya ang kamao nito. At ito naman ay para sa pang-aagaw mo sa babaeng mahal ko. Bumagsak si Kyla ng sikmuraan na kapatid. Pero parang hindi pa ito nakontento sa sinapit niya. Muli itong umatake. Pero nagawa na niyang makabuelo. Dinagan na niya kapatid. At siya naman ang sunod-sunod na sumuntok. Sa bawat suntok ay katumbas ng lahat ng sakit at paghihirap na naipon sa dibdib niya dahil sa kapatid at sa ina nito. Ito ay para sa ginawa niyo sa puso ko, sabi niya nang suntukin din si Sandro sa panga. At ito naman ay para sa babaeng mahal natin parehas. Para ito sa pagiging makasarili niyo. Dahil alam niyo mapapaligaya ko siya, pero ayaw niyo kaming hayaan dalawa. Binigyan na kita ng pagkakataon dati, Sandro. Pero anong ginawa mo? Paulit-ulit mong binabaliwala si Athena. At sana maging aral to sa'yo, Sandro. Kapag nagmahal ka ng babae, huwag na mo siyang sasaktan. Nagpakawala uli siya ng suntok. Sa loob ng ilang sandali ay patuloy lang sila ni Sandro sa pakikipagbuno sa isa't isa. Marami ng mga gamit sa sala ang nabasag at wala pa sana silang balak na tumigil. Humihiyaw ang mga puso nila sa galit at hinanakit na kay tagal na nakatago lang. Kaya sa halip na mabura iyon sa paglipas ng panahon, ay lalo lang iyong nadaragdagan. Hindi pa sana sila hihinto kung hindi nila narinig ang pag-iyak na Isaya. Saka lang natauhan si Kyla. Dugo ang nilapitan niyang anak sa kriba. Ilang sandali siyang napatitig sa sanggol bago nag-uulap ang mga mata. Nakaramdam siya ng panliliit. Hayon siya at ganun ang itsurang lumapit sa anak na lalong lumakas ang pag-iyak nang makita siya na parang natatakot. At hindi niya ito masisisi. Anong klase siyang ama at ganun ang pinapumulat sa anak. Nalalantang napaluhod siya sa tabi ng kriba. Mariing siyang napapikit. Para lang mapadilat agad na parang may malamig na hanging maramdaman sa paligid. Kakaibang lamig. May hatid iyong takot at panghihina sa kanya. At sa kung anong biro ng tadhana nang umayok uli sa Isaya. Pakaramdam niya, naririnig sa isip niya ang iyak din ng anak niyang si Sarah. Si Athena, bulong niya. Bigla siyang napatayo. Ano na nangyayari sa kanya mag-ina? Puno ng tensyong humarap si Kyla kay Sandro. Nahuli niyang titig na titig ang kapatid kay Isaya. Lalapit din sana ito sa kriba nang tumurog ang cellphone nito. Kumunot ang noo ni Sandro kasabay ng pagbaling sa kanya. Sinagot nito ang tawag. Yes. Hello? Tito? Ilang sandali pa ay kitang-kita ni Kyla ang pagkawala ng kulay sa mukha ni Sandro. Dumula sa kamay nito ang hawak ng cellphone. Ano nangyari? Naaalarmang tanong niya. Si Athena. Naaksidente siya. Parang wala sa sariling sabi ng kapatid. Dinala siya sa ospital. At yung anak mo, wala na siya. Tinanggap ni Kyla lahat ng masamang pangyayari sa buhay niya. Wala naman kasi siyang mapagpilian. Namatay ang kanyang ina. Umalis ang kanyang tiyahin. Naiwan siya sa stepmother na ipinalabas sa lahat na isa lang siyang ampon. At araw-araw ay pinamumukha iyon sa kanya. May ama nga siya. Pero hanggang ngayon ay unconscious pa rin sa ospital. At mayroon siyang kapatid.
Kapatid na sinadya siya ngayong araw para lang makapaghiganti sa kanya. Naging masaya lang siya na dumating si Athena. Nadagdagan pa iyon dahil sa kanilang mga anak. At first time sa buong buhay niya, ngayon niya lang naramdaman na napaka-blessed niya. Pero ngayon naglaho na kahit ang huling bakas ng pakiramdam niyang iyon. Napatitig si Kyle sa altar na ipinalagay ni Athena sa isang bahagi ng sala. Hindi kita kinwestiyon ni minsan, pero ngayon hindi ko na mapigilan. Bakit? Bakit? Bakit ginawa mo sa akin to? Bulong niya sa isip habang nakatitig doon sa may altar. Samantala, kasalanan mo to. Kasalanan mo tong lahat. Parang sasabog sa pinaghalong-halong sakit, pag-alala at galit na dinuro-duro ni Susan ang asawang si Danilo. Sa kauna-unahang pagkakataon mula na magsama, nakapagtaas siya ng boses sa asawa. Nang hindi pa makontento, ay pinagsusuntok niya ito sa dibdib. Pero nanatiling hindi kumikilo si Danilo. Tahimik na tinatanggap lang ng asawa ang lahat na pag-atake niya. Kalaunan ay si Rhea napagod. Natutop niya ang dibdib kasabay ng pagbaksak sa malamig na sahig ng ospital. Napagulgol siya para sa napakaraming bagay. Para sa kalunos-lunos na sinapit na nag-iisang anak. Para sa pamilya nito na winasak ng sariling asawa. Para sa kamatayan ng apo na hindi na niya nakita. Para sa kanilang pamilya na mulat sa pool ay sira na dahil sa maling dahilan ng pagpapakasal nila ni Danilo. At higit sa lahat, para sa isang butihing ama na tahimik lang sa isang sulok ng koridor, kalo ang isa pang anak nito. Para nagdurugo ang puso ni Susan para sa dalawang taong nakahanap ng pagmamahal sa isa't isa sa ganong komplikadong mundo, pero patuloy na pinaglayo ng mga sakim na nakapaligid sa mga ito. Umiiyak siyang napatitig kay Kyle. Natulala nakaupo sa isang bench habang nasa bisig ang tahimik at para nakakaunawa sa sitwasyon na anak. Bakas pa ang mga natuyong dugo sa lukot-lukot na damit ng lalaki. Magulo ang buhok nito, putok ang mga labi at may mga pasapa sa mukha. Lumakas sa kanyang pag-iyak. Hindi na niya mabilang kung ilang ulit siyang nangarap na sana na iba ang pamilyang kinabibilangan ng kanyang prinsesa. Dahil hindi karapat-dapat si Athena para sa mapapait na mga bagay na nararanasan nito. Pero sadyang malupit ang tadhana. Kahit sa loob ng mga sandaling nangangarap, ay agad pa rin siyang ginigising na realidad para ipaalala na napaka-imposible na kanyang gusto. Mula nang ipasok si Athena sa emergency room, may 2 oras na nakakaraan ay hindi pa lumalabas ni isa man sa mga doktor na sumusuri sa anak. At bawat segundo na lumilipas ay para siyang tinatakasan na ng bait. Ang gusto ko lang ay para sa ikabubuti ng ating anak. Napasulyap si Susan sa asawa mula nang magkita sa ospital. Ngayon pa lang niya narinig na magsalita si Danilo. Sa isa sa mga tauhan pa nito niya nalaman ang nangyari sa anak at apo. Hindi niya namalaya na gaya niya. Napaluhod na rin si Danilo sa sahig malapit sa kanya. Naglaho na ang bangis ng itsura nito na dapat lang naman. Mas nakakabuti para sa kanya. Hindi makapaniwalang bulong niya. Nagkakamali ka, Danilo. Ang gusto mo lang ay yung mas nakakabuti para sa iyo. Tingnan mo kung ano nangyari sa kanya, ha? Sa kagustuhang mapabuti siya. Mapaklang dagdag niya. Hindi natin alam kung makakasurvive pa ba si Athena. At kung nagkataon man, paano natin papaliwanag sa kanya nangyari sa anak niya? Sa sobrang takot niya sa iyo, mas pinili pa niya tumakbo sa kauna-unahang pagkakataon na kita kayo pagkalipas ng kulang 2 taon. Diyos ko, Danilo. Pumiyok ang boses niya. Hindi na tayo mga bata.
Matagal na tayong mga magulang. But we have never been good parents to Athena. May sariling isip at puso ang anak natin, Danilo. Kailan mo ba maiintindihan iyon, ha? Mga magulang lang tayo at hindi tayo Diyos. Kung gusto mo ng anak natin na umalis sa pugad na nilikha natin para sa kanya, hindi ba dapat hayaan natin siya? At kung sakaling mapagod man siya sa buhay, at gusto niyang bumalik sa pugad, dapat nakahanda tayo sa lubungin siya. Kung naging mabuti lang sana tayo mga magulang. The moment Athena came back to this country, she could have shown her face to us and embraced us. Pero hindi niya ginawa. The moment she saw you, did you even see a smile on her face? No. Napailing siya. Takot ang una na yung naramdaman kaysa tuwa. Ang kaawa-awa kong anak. Naisubsob ni Susan ang mukha sa mga kamay. Lumakas ang kanyang pag-iyak. Mayaman sila. Napakayaman nila kung tutuusin. Pero sa ganitong pagkakataon ba, maililigtas ng yaman nila ang buhay ng nag-iisang anak? Hindi. Ang pinaglaban ng kanyang asawa na pera at kayamanan, bali-baliktarin man ang mundo, sa oras na manganib ang mga mahal nila sa buhay, ay wala pa rin magagawa iyon. Kasalanan niya. Dapat noong unang beses na malamang bumalik na sa bansa si Athena, ay kinausap agad niya ito at pinalayo. Pero hindi niya ginawa. Dahil ilang buwan na rin nananahimik sina Danilo, Sandro at Nanit, umasa siya na totoong mahimala at napagod na mga ito na nagkasundo ng hayaan na nalang sina Kyle at Athena. Hindi niya lubos akalain na may iba palang pinaplano ang asawa. Huli na nang malaman niya iyon. Matagal na niyang alam na malupit si Danilo. Pero sa hinaba-haba ng panahon, ngayon lang siya nakaramdam ng matinding pagod sa mga ginagawa ng asawa. He was the most cruel man she had ever met. Sinadya nitong makorner sina Kyle at Athena. Kaya ngayon, I'm sorry, Susan. Dahan-dahan niyang inalis ang mga kamay sa mukha. Humarap ulit siya sa asawa. Hindi ka ba kinikilabutan, ha? Yan ang kauna-unahan mo. Nagsabi ka ng sorry. Baka nabibigla ka lang. Blanco ang anyo ni Danilo, kaya hindi niya mabasa kung ano eksaktong iniisip nito. Sa bagay, noon pa man ay ganun na ito. Napahugot siya ng malalim na hininga. Paulit-ulit kitang sinusubukan kausapin. Kahit alam ko na lagi kang hindi ka makikinig sa akin, sinusubukan ko pa rin. Pero ngayon, kailangan mo nang pakinggan ang mga sasabihin ko. Kahit ngayon lang, dahil baka huli na ito. Alam mo ba? Alam mo ba kung bakit ayaw na ayaw ko kay Sandro noon? Dahil natatakot ako na matulad sa akin si Athena na sila ang nagmamahal. May kung anong dumaang emosyon sa mga mata ni Danilo, pero masyado yung mabilis na hindi niya nagawang mabasa agad. Mahal kita, Danilo. Pag-amin niya sa kauna-unahang pagkakataon mula na magsama sila bilang mag-asawa. Mahal kita. Kaya nagawa ko mag-stay sa'yo sa loob ng mahabang panahon. Kahit ang hirap-hirap mong mahalin. Kahit madalas nakakapagod ka na. Pero nang dumating si Athena, siya ang nag-alis ng lahat ng sakit sa puso ko. And she gave me warmth. And I love that warmth, Danilo. Dahil yung panlalamig mo, yung pakikitungo mo sa akin, ay sobra-sobra na, Danilo. Sobra-sobra na. Pero ngayon ayoko na. Hindi ko na kaya. Dahil paulit-ulit na pinagkakait mo sa akin, kahit ang init sa anak natin ko nalang natagpuan. Inalis niya ang kanilang wedding ring at inilabag iyon sa marmol na sahig. Pagod na akong mahalin ka, Danilo. Sa susunod na mga araw, magpapadala ako ng abogado para iprasa ang annulment papers natin. Total, wala na naman tututol eh.
Patay na mga magulang natin. Isa pa, kung totoo ang guilty ka sa mga nangyari, hahayaan mo ako. Hahayaan mo ako na gawin to lahat sa'yo. Palayain mo na kami na anak mo. Bumakas ang pagtutol sa itsura ni Danilo. Susan, kahit pa nanginginig pa rin ang mga tuhod, sinikap tumayo ni Susan. Ang mahalin ka. Ang pinakatangang ginawa ko sa buong buhay ko, Danilo. Naglakad na siya papunta kay Kyla at naupo sa tabi nito. I'm so sorry, Kyla. Unti-unti itong humarap sa kanya. Nang hindi na mapigilan ang sarili, ay niyakap niya ang lalaki. Noon pa man, ay magaan ang loob niya rito sa kabila ng pagiging misteryoso. Dahil siguro madaling mabasa ang nilalaman ng puso ng lalaki tuwing nakikita nito si Athena. Hindi man alam ni Kyla, pero parang may maitim na ulap na nahahawi sa itsura nito tuwing tumitingin sa kanya anak. Nagliliwanag ang buong mukha ng lalaki at nangingislap ang mga mata. Ilang sandali pa ay narinig niya ang pag-iyak ng lalaki. Para itong bata na nakahanap ng makakaramay at noon lang pinakawalan ang nararamdaman niya. Hindi nagtagal, sumabay sa pag-iyak nito ang anak. Parehas miserable ang dalawa ng oras na iyon. Parang siya, miserable ang buhay. Mariing naipikit ni Susan ang namamaga ng mga mata. Ibinigay niya ang lahat, makatakas lang sila sa sitwasyong iyon. Pero kailan ba naman naging sapat ang kanyang lahat? Lumipas ang ilang mga araw. Ilang minuto nakatayo si Kyla sa tapat ng pinto ng unit nila ni Athena. Pero hindi pa rin niya magawang pihitin ang doorknob. Hindi niya alam na darating ang pagkakataon sa kanyang buhay na katatakutan niya kahit pa ang simpleng pagbubukas lang ng pinto. Natatakot siyang buksan ng pinto dahil natatakot na makita na napakalaki ng pagkakaiba sa loob ng unit. Pero nang umingit ang kalong na sa Isaiah, sa huli ay wala rin siya nagawa kundi pihitan ang doorknob. Automatikong hinarap ng kamay niya ang switch ng ilaw. Sa pagkabuhay ng liwanag, gaya ng inaasahan, sumalubong sa kanya ang basag-basag na kagamitan sa sala. Hindi na niya iyon malinis pa matapos manggaling sa Sandro doon. Nagmamadali na kasi siyang sumugod noong nakaraang linggo sa ospital sa Tagaytay. Pwede naman sana ipasakaso iyon ni Kyla kay Manang Esther. Pero pinagbakasyon na muna niya ang matandang babae. Wala sa ibang gustong makasama kundi ang kanyang mag-ina. Ayaw niya masaksihan pa ng kasambahay ang nangyari sa kanila. Ayaw niyang dadagan pa nito ang tumitindi niyang depresyon. Ayaw niyang makita sa mga mata ni Manang Esther ang awa na ilang araw na rin nakikita sa mga mata ng mga taong nakapaligid sa kanya. Inilapag niya ang anak sa kriba. Nagtimpla siya ng sandali ng gatas. Pagkatapos ay ibinigay sa bata ang feeding bottle. Mabuti na lang at nakakaya na iyong suportahan ng maliliit pang kamay nito. Dahil kung siya ang hawak niyon, baka hindi makainom ng maayos ay Isaiah dahil halos nanginginig na siya sa panghihina. Pagod na pagod siya, hindi lang sa pisikal. Dahil ang mga galos at pasang iniwan sa kanya ng kapatid, kahit papaano ay naghihilom na. Pero ang puso niya, natawa na mapakla si Kyla. Hindi niya alam kung maghihilom pa ba iyon. Lalo pa at wala pang malay pa rin si Athena sa ospital. Natapos ng operasyon ng kanyang asawa. May mga nabaling buto sa katawan nito, lalo na sa mga hita at balakang. Pero hindi pa rumahasabing ligtas na ito hanggat hindi pa nagkakamalay. Ni hindi pa masiguro ng mga doktor kung gaano kalaki ang natamong pinsala nito sa ulo. Napayok-yok siya sa crib na Isaiah. Comatose din si Athena gaya ng daddy niya. Ayon sa findings ng mga pulis na nag-imbestiga, nawalan daw ng preno ang kotseng nakabangga sa asawa. Pero partially, may kasalanan din daw si Athena dahil hindi na tama ang daang tinatahak nito nung gabing nangyari ang aksidente. It was outside the crosswalk.
Ang daddy ni Athena ang nag-asikaso niyon. Minsan, hindi na alam ni Kyle kung ano ang unahing iisipin. Naghihinakit siya sa ama ni Athena, sa sariling pamilyang kinagisnan, sa kawalan ng hustisya sa mga pangyayari. Sa lahat, gusto niya magwala. Pero bukod sa walang magandang maidudulot iyon, wala na rin siyang lakas para gawin pa iyon. Sa nakalipas na mga araw, inasikaso niya ang pagpapalibing sa anak na si Sarah. Hindi na umabot ang bata sa ospital. Nabitawan ito ni Athena nang humagas ang katawan sa kalsada, ni hindi niya magawang tingnan ang mukha ng anak kahit sa huling pagkakataon, dahil hindi niya kayang makita itong matulog ng permanente. Mas masakit pa iyon kaysa sa pinagdaanan niya sa sariling ina. Dahil nakabuo na ng mga pangarap para sa pamilya, sa asawa at sa kanilang mga anak, ni hindi niya naisip na darating ang araw na siya na magulang ang mauna pang maghatid sa anak sa huling hantungan nito. Sadyang napakahirap bumitaw, lalo na kapag nakasanayan mo na ang isang bagay. Nasanay siyang maging masaya. Kaya ngayon na ipinaranas ulit sa kanya tadhana ang miserabling buhay, hindi na niya alam kung paano bumangon. Pakiramdam niya, masyado siyang basag para gawin iyon. Ni hindi na niya alam kung anong gagawin, saan magsisimula, at paano maging ama at ina para sa natitirang anak. Nasanay si Kyle sa parang nagduduwit na pag-iyak ng mga anak tuwing umaga. Ang mga iyon ang gumigising sa kanya, kasabay ng lagi na aliw na tawa ni Athena. At madalas, lalapitan nila ang mga bata na ngumingiti na sa oras na nakita silang mag-asawa. Kukunin nila ang kambala at paaarawan sa pool area sa umaga. Sa mga ganung bagay nagsisimula ang araw nila. Kaya ngayon ay nangangapa siya. Paano nga ba niya sisimulan at tatapusin ang bawat araw? Isipin pa lang ay lalo siyang napapagod. Nag-init bigla ang mga mata niya. Kung may dalawang bagay man ang ipinagpapasalamat ngayon, iyon ay ang pagbibigay sa kanya ng ama ni Athena ng pagkakataon na makadalaw sa ospital at makita ang asawa. Hindi man siya kinikibo, pero hinayaan siya nito. Dumalaw na rin si Nanit sa ospital, at gaya ng inaasahan, siya ang sinisi nito. Nang makita ang stepmother kahit paano, nakaramdam pa siya ng tuwa at pagpapasalamat sa pagod na nararamdaman. Hindi na niya nagawang rumehistro pa para sa lutang na mag-iisip ang masakit na salita na matandang babae, lalo na ang pagsampal nito sa kanya. Hindi na kailapa kay Kyla ang dapat sana ay plano ni Sandro at ni Danilo. Ipinagtapat na iyon ng tita Susan sa kanya. Hindi pala totoong tinigilan na sila ni Danilo, kahit natuklasan ng mga ito na ikinasalan sila na Athena at may mga anak na. Ang plano ng mga ito ay purasahin silang mag-asawa para i-process ang divorce papers, so that Athena would still be able to marry who the society thought what the best man suited for the Reyes princess. Si Sandro yun. Sadyang napakaswerte na kapatid niya. Ngayon, nasiguro na niyang mahal nga ni Sandro si Athena dahil nakahanda pa rin itong tanggapin ang kanyang asawa sa kabila ng mga anak nito. Pero kasabay niyon, nasiguro din niya na walang pinagkaiba kay Nanit ang kapatid. Dahil ang nagmamahal, hindi ba't nagpapaubaya sa gusto ng minamahal? Bukod pa roon, hindi siya makapaniwala sa pagiging masagasig ni Danilo Reyes. Hindi niya mapaniwalaan ang pagmamahal nito sa anak. Pareho na silang ama ni Danilo, pero sa kabila niyon, hindi pa rin niya maintindihan ang matandang lalaki. At sa kanyang palagay, hindi na niya ito maintindihan pa kahit kailan. Dahil ang anak niya, kahit kailan, ay hindi niya pipiliting gawin ang isang bagay na hindi nito gusto. He wanted his children to live a life free from all the hardship he encountered. Gusto niyang maranasan ng mga anak ang kalayaan na hindi pinagkaloob sa kanya noon. Napasulyap si Kyle sa nakatulog na anak. "Patawarin mo ako, anak. Alam ko na dapat na
mas magiging malakas ako ngayon para sa'yo. Para sa inyo ng mami mo. Pero papaano ba? Papaano ba maging malakas? Gumagalaw ang mga balikat niya sa pag-iyak. Kung alam mo lang, pwede bang pakituruan naman si daddy? Sabi niya sa natutulog niyang anak.